Meron ba kayo na-secure na warrant from the court? Now, leave me alone kung ayaw niyong kasuhan ko kayo dahil hinaharas niyo ako. Mukhang seryoso talaga yan, Giselle na yan, na ipakulong ako. Pero tita, paano naman yung babaeng nakita ko? Dala niya yung wig at wig ni mami yon. Pwede ba, Zoe? Tigilan mo na yung tungkol sa wig na yan? Wala na ang mami mo. So move on. She's dead and she is not coming back. Yes, nakausap ko na si Zoe. And she's finally convinced na patay na nga talaga si Moira. Carlos, bitawan mo ako! Carlos, ano ba? Tulong! Tulungan niyo ako! Uy, bata! Sasaktan ako itong mga to eh! Sasaktan nila ako eh! Bata! Ano mo ang iwalinit? Hindi ko hahayaang gawin nila sa akin yung ginawa nila sa'yo. I will destroy them all. Papapagsakin ko ang mga tanyag. Papapagsakin ko silang lahat ng mas malalim pa sa hukay na kinalalagyan mo ngayon. Lynette, hindi mo na sila obligasyon. Para ako tanga, nag-aalala ka ko sa'yo. Yun pala, nakipag-bonding ka lang sa ex mo. Una sa lahat, hindi ako nakipag-bonding sa ex ko. Pangalawa, hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Bakit? Dahil hindi naman tayo mag-asawa eh. Sa totoo nga, wala naman tayong relasyon, di ba? Pero ba't nagagalit ka? In a few days, pwede nang ma-discharge yung daddy mo. Tapos siguro yung PT sessions niya, kahit outpatient na lang siguro. Teka, outpatient? Hindi ba kailangan niya rin ng psychiatrist? Psychiatrist, pwede akong mag-refer sa'yo. Pero kung may kakilala ka, pwede rin doon. Outpatient din po ba yung PT at psych sessions niya? I mean, hindi po ba pwedeng gawin yun habang naka-admit siya? And once he gets discharged, sa kulungan na yung bagsak niya. The environment there won't be able to help him recover. For sure, lalala na yung kalagayan niya. Harry, I'll be honest with you, kasi from my standpoint, clear na siya eh. But siguro pwede natin siya pa-evaluate sa psychiatrist. Dok, nag-aalala na po ako sa daddy ko. Baka lalo pa maging unstable yung pag-iisip niya sa kulungan. Dok, please tulungan niyo po ako, please. Ano pong pwedeng gawin? That would be the call of the psychiatrist, Harry. Pero pag sinabi niya, baka pwedeng i-transfer sa isang mental health facility ang dad mo. Mali ka naman doon. May usapan kami ni Doc RJ, hindi mo sinipot. Oo nga, Lynette, mali ka doon. Kaya dapat hindi ka magalit kay Doc RJ. Siyempre, kung sincere yung tao, tsaka may kasama ng selos yun. Selos? Eh, wala naman siyang dapat ikaselos eh. Awa na lang ang nararamdaman ko para kay Carlos. Naaawa ka doon? Lynette, hindi ka dapat maawa doon. Kriminal yun eh. Karma niya yung nangyayaring yan sa kanya. Tama. Nay, sa tingin ko po, mas mabuti kung susundin niyo na lang po yung usapan niyo ni tatay. Huwag niyo na po munang bisitahin si Doc Carlos. Kasi totoo naman po eh. Hindi natin alam kung ano pong kaya niyang gawin ngayon. Eh, paano si Harry? Responsibilidad ko siya. Nay, ako na pong bahala kay Harry. Huwag mo na po siya isipin. Attorney, ayoko pong makulong yung dad ko. I know he deserves to be punished sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. But jail won't help him. Attorney, kung nakikita niyo lang po siya ngayon, he's gone really mad. Nababaliw na po siya. At natatakot po ako na hindi po kasi nila alam sitwasyon niya. Baka pagtripan po nila yung dad ko. He might not even survive. Baka mamatay po siya dun. Attorney, kung hindi po siya pwede ma-hospital arrest, baka po may ibang paraan para hindi siya makulong. There is a way para hindi siya madala sa kulungan. Well, sa mental condition ng dad mo, pwede tayo mag-file ng insanity plea. At kapag napatunayan niya na wala siya sa tamang pag-iisip, hindi siya makukulong. Pero, kinakailangan siyang dalhin sa mental institution. Okay lang ba yun sa'yo?
Sorry babe, late ako. Ano? Gumaan na ba yung pakiramdam mo? Katapos mo paalam sa mami mo? Hindi. Kasi ngayon, wala na talaga akong pag-asa na buhay pa siya. Wala na talaga siya. Wala na talaga akong magulang. Eh, tatay ka pa naman. Sino? Yung fake dad ko na wala namang pakialam sa akin? O yung totoo kong tatay na hindi ko naman makausap? Na hindi ko nga malapitan dahil bantay sarado ng mga polis? And what's worse, I heard he's mentally unstable. Alam mo, buti pa si Annalyn. Meron siya ng lahat. Meron siyang magulang. Kapatid. Ako may kapatid nga pero hindi naman ako kilala. I'm all alone. Zoe, nandito ako. Nandito ako para sa'yo. Meron kang ako. Ano ba? Baka may makakita sa atin. Ano gagawin yun? Sino makakita sa atin dito? Kaluluwa ng mami mo? Ano ba? Kailangan natin mag-ingat. Nung isang araw lang, muntik na tayo mahuli ni Tita Giselle. Tapos si Ken, kinonfront pa ako. Sino yung doktor? Gusto mo upakan ko yun? Ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Hindi ka pwedeng makita. Hindi tayo pwedeng makita magkasama. Hindi pwede. Dahil masisira lahat ng plano ko. Igaganti ko pa si Mami dahil hindi pa nagtatagumpay lahat ng plano niya laban sa mga tanyag. Diyan mo ako maaasahan. Kung ano yung plano mo, tutulungan kita.